Hello guys, good afternoon. Andito tayo ngayon para interviewin yung cousin ko, si Mary Joy Caro. Kung paano siya nakapunta dito ng Hong Kong. At ano yung pangalan ng agency niya at ilang months yung processing. Hi guys, good morning. Kong Hei Fa Choy. Nag-apply ako sa Jinsa noon. I'm 25 years old. I'm here in Hong Kong. I'm going here. Dalsin yung yung agency ko before. Processing, medical, lahat nandun na. Sila na yung nag-process ng lahat. Tsaka yung mga gastusin abot ng mga 60k. Una pa noon, nung unang saba ko pa noong 2018. Matagal-tagal na pala. Yeah, 2018. I'm 5 years here in Hong Kong. Going 5 years. And nung process ng yung hinihintay kong visa is just only 3 months lang. Di ba na-terminate ka noon? Yes, na-terminate. Ilang months ka sa amo mo? 2019, I'm here in Hong Kong. 2018, 2019. 6 months, trabaho ko ng 6 months, tapos na-terminate. And then after that, I have 14 days to stay here in Hong Kong. Tapos naghanap ako ng amo noon. And then within 8 days, nakahanap naman ako. Tapos, yun, bumalik ulit. Waiting again, 3 months ng visa ko. And then, until now, I'm here in Hong Kong. Mabait ba yung amo mo? Before, oh my God, so worst. Yung first amo mo? Yes, nananakit noon. Pero kinakaya kasi inisip ko noon for the future, for my family. Tapos yung pang ilang amo mo na yung ngayon? 1 and 2 and 3. Number 3 employer ko na ngayon. I'm so lucky with my 2 employer and now and for now I'm so lucky, but ang una-una kong amo is napakahirap ng naranasan ko, pero never give up. Kung tinapos mo yung 2 years mo? Oo, finish contract ako doon sa second employer ko, and now renewal na naman ako, going 4 years na naman ako dito sa bago kong amo ngayon, sa third employer ko. Mabait yung amo mo na pang-tatlo? Pangalawa at pang-tatlo. Mababait sila. Bakit ka na-terminate sa second employer mo? Sa first. Sa first doon ako na-terminate. Okay. Hindi ko kinaya yung ugali ng bata. Tapos sinabi ko sa mama niya, tapos yung mama niya naman, hindi ma-discipline niya yung anak niya. Yung mama pa yung umiiyak. Na, ma'am, sabi ko sa kanya, ma'am, hindi ko kaya yung anak mo, yung ugali. Tapos yun, tahimik lang. Tapos yung sinaway niya na yung anak niya, yung mama pa yung umiyak, kaya doon sinabi ko, pag palagi niyo pa akong sinasaktan dito kasi tinasadyakan, sinusundok ako doon sa sa mga private part ko. Babae o lalaki? Babae. Parang special child. So, doon nagsabi ako na, ma'am, nagsabi ako na pag patuloy nyo pa itong ginagawa sa akin, i-report ko kayo sa police. Noon, pagka within a week, sabi sa akin na, Joy, pack your things and babalik ka namin sa agency, sabi ko. Tapos within second employer, I'm so lucky, mga pastor at saka pastora. Tapos ngayon na naman, I'm very lucky at saka malaking sahod na. So, pag kayo may mga pangarap, never give up at saka isipin lagi yung future for your family. Oo, tama. Yun na. Tapos kung magtatrabaho ka dito sa Hong Kong, guys, dapat may may pasensya, mahabang pasensya. Yun ang Tapos kayo talaga mag-a-adjust. Hindi yung amo nag-a-adjust din naman, pero dapat kayo talaga palagi mag-a-adjust. Tapos guys, yung payo ko sa inyo, yung communication with your employer, yun ang pinaka-the best. Kasi pag wala yun, andun yung mga salitang mga mapanakit, andun yun. Tapos, every time na naman, ipipray nyo naman yung amo nyo. Your family, your employer, and what you receive, ganun. Para yun lang guys, see you here. Kung sino mag-apply sa Hong Kong, see you here. And see you the next vlog. God bless. Bye-bye. So yun lang guys, see you again for the next vlogs, and subscribe the Pinay Foreign DH. Thank you guys. Bye-bye.